Gusto ng palakpak para kay Lord. Hallelujah. Praise God. Pili ta makalingkod. Salamat sa Ginoo sa opportunity nga nakabalik ko diri sa inyong church. It's my honor nga makaminister na po karong buntagas sa inyo ha. SOV family. Thank you, Pastor Franklin, Pastor Lay. And kung wala sa hospital si Pastor Franklin siguro, wala ako diri karon. Wala siya na sakit, wala ako diri karon. Di-allow ni Lord ang tanan. Amen? I do believe, na-feel na ko ang inyong gibati karong orasa sa atong man of God diri sa OP. I do believe nga kaninga battle ako nagtuo nga kinigidaog na nato dito sa cross sa Calvary 2,000 years ago. Amen? Amen? I'm so excited this morning to share to you about seasons of life, about part ko sa inyong seasons of life sa inyong series, no? And please open your Bible in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Okay, basahan nato. For everything, there is every season, a time for every activity under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to unsa orasa karon? Mo tanay yung katapat, unsang oras karon? Sige, pangutanay mo katapad, unsa mang orasa karon? Kuhita siya, unsang oras karon? Tubaga siya. Harvest time. Palakpakan natin si Lord. Kisa excited? No? And congratulations po sa tanang SOP family sa inyong na-purchase nga yuta. No? Bless kayo ko. Nagdungan-dungan kita. Murag yung gipan ni Lord. Nagdungan-dungan kita. O ako nagtuo nga partner kita sa pag-advance sa kingdom ni Lord diri sa Kidapawan City. Thank you. Salamat sa inyong prayers no sa pamuhat sa balat sa Ginoo diri sa Kidapawan City. I do believe nga naapay daghang mga kalag nga luwason diri sa Kidapawan. Amen. Isa excited diha. Nagamiton ka para sa daghang mga kalagsoon. Amen? And let's talk about this season of harvest. Harvest, the gathering of things planted, a natural time of reaping of joy, what has been produced during the year on an agricultural community. Okay, there are two symbolic meaning of harvest in Scripture encompasses two main areas. Number one, God's provision for us. Everybody say God's provision for us. And number two, God's blessing for others. Okay, sabta nato magkaning harvest. Ang symbolic meaning ani sa Word of God, kitang tanan na provision gikan sa Ginoo. Amen. Kay kitang tanan natin provision sa Ginoo o kaning blessings nga sa tuwa, di lang ni para sa tuwa, para puri sa uban. Kasi muuyon sa kuha kanang naa sa imuha karon para puna sa uban. Amen. And in Luke chapter 10 verse 2 in NIV, the Greek word of the harvest, the Greek word of harvest is terismus. Tama ba niyo pagka-pronounce? Terismus. It means the act of gathering people into the kingdom of God. Amen? Diri sa Kidapawan igsoon, naatay dako kayo nga trabaho gihatag sa Ginoo nga tapukon ang tanang mga katawhan sa Ginoo para sa imong gingharian. Amen? Kita tanan, kitawag sa Ginoo
nga mang-harvest ug daghang kalag. Amen. Luke chapter 15 verse 7. Okay, there is joy in the kingdom of heaven when one soul, everybody say one soul, one sinner decides to change and to repent. Amen? Sa ato pa, dako day kayong celebration sa langit kung nay usa ka kalag nga nakadesisyon nga magbag-o o maghinulsol o mubiya sa iyahang daotang binuhatan. Palakpaki si Lord sa imong kaugalingon. Hallelujah. Ug lami kay igsuon makita og usa ka kalag nga maka-experience og kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Kabalo ba ka nga tanan sa langit naglipay panahon nga naay mga kalag bisag isa nga moduol sa Ginoo, maka-encounter siyang gugma, mausab ang kinabuhi, mubiya sa sala, mubiya sa datang kinabuhi, ug magpagamit sa Ginoo. Mao na ang kalipay sa langit. Amen. Unsay kalipay sa langit? Unsay kalipay sa yuta? Kwarta. Amen. Mo nag-iingnan ako ang mga tao sa church. Kada imo tanan ta ang problema nato unsa? Unsay problema nato? Kwarta. Tanawang naong sa imong katapat. Baka kabalo samtang naglingkod na ang hunahuna ana. Pag mutindog na unya hunahuna. Amen. Palakpaki si Lord, no? Pag mukaon na, unsay hunahuna? Pag matulog, si Lord, unsay hunahuna niya? Baliktad, no? Ano po sa church, pwede na ito baliktaron ato atong hunahuna. Atong problema na problema sa Ginoo para ang Ginoo magproblema sa atong problema. Sige daw. Hunahuna daw. Ang problema nimo, ang Ginoo na magproblema. Amen. Nahisgot tag kwarta. Kabalo mo, 11 years na ko, way dadala og kwarta. Nalibog mo? Gaynan ako akong anak si Blessy. Nakpahulam ako pang gasolina. Gaynan ako siya na. Kabalo ba ka? 14 years old na kakaroon. Nag-full time si Papa ni mo. 11 years na ko nag-full time sa ministry. Kauban imong mama. Naanad ko maagtog Davao, bisag asa maglakaw-lakaw, bisag asa sa Davao, maagtog Manila, maagtog Cagayan, bisag asa nga lugar dis Kidapawan, tan-awon niyo akong bulsa. Nasudlan na nig 100 karon kay pang offering man. Gihatag ni pastora. Ano ko mapalit ko candy, nangita ko piso pastor, asa ko ngita piso ani pangpalit na ko candy. Amen. Ang kwarta na ko dire pang offering, na ko 200 kay naghihatag pang gasolina, naara po dito sa expander na sulod. Ato pa wa gyud kwarta. Amen. 11 years na ko maglakaw-lakaw dire igsoon maagtug Davao sa asa maabot og Manila. Wala ko ganauna og kwarta. Nabuhi man lagi ko. Amen. Pili na di ay mabuhi ang tao, dili mo una og kwarta. Unsa atong hunaon? Kung nangita ang Ginoo karong orasa ug mga special people na mo receive an great harvest of this season of harvest. Come on. Come on. Living testimony. Ano ko, maabot ang panahon, mag-aurag og sakyanan. Kanan duha ka sakyanan na mo, wala man ako wa makoy gasto sa piso. Hangtod karon, problema ko ang gasolina. Ada-ada pastor. Mula ko. Glory to God, in 7 years sa Kidapawan.
pwede ready ay magapamuhat ang bulaton sa Ginoo, mo expand ang kingdom ni Lord, mo advance ang kingdom ni Lord. We establish ang daghang mga simbahan. 23 churches na open exon in 7 years sa Kidapawan City. Wala ay kwarta. Sa discipleship namo sa mga pastors, glory to God, in 7 years, naatay 14 pastors na raise up. 14 or 23 pastors. Palpakan nun si Lord, no? Inan ako sila, may pa mo na mo yung mga kwarta. Yung pastor, wag yung kwarta. Ang akong ginaproblema, kamo. Kamo. Paano mo gamiton sa Ginoo? Paano mo expand ang kingdom ni Lord? Paano mo mahitabo ang great harvest? Kaysa dihang nagaproblema ko sa mga tao, ang Ginoo po nagproblema sa akong problema. Amen? This week, nanatay 1,000 square meters mapapalit nga yuta para tukuran sa atong church sa Harvest House Family Church Kidapawan. Bisag piso, wala gyud kwarta yung pastor. Ug matindog na kasimbahan, anak ko, ipabuhatan ako sa akong engineer na mga pastor. Si engineer, Freeman Sidinyo, gibuhatan niya. Dako kayo ang simbahan, pastor, gym type. Tapos anak ko sila one day, walay kwarta niyo pastor, pero magkaroon ta kaugalingon na nga eskwelahan diri sa Harvest House Kidapawan. Dako nga church diri sa Kidapawan. Kanig soon challenge sa tanan. Mabuhi ra gyud ta bisag dili ta mangunaw ng kwarta. Problemahon lang nato ang problema sa Ginoo. Amen. Unsay problema sa Ginoo? Inagatapat, unsay problema ni Lord? Kalag. Kinsa excited nga dahil dako kayong blessings maabot sa imo pag problema ka sa problema sa Ginoo. Ug musugot ka sa dili. Pag problemahon ang problema sa Ginoo. Ayaw ka problema kay pauswagon, padatuon, palumbuon ka sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Akong anak si Pahat 7 years mag 11 years na midri sa 7 years sa Kidapawan, nag full time sa Kidapawan sa Davao. So pakaon sa mga badyaw. Lami kay among ginaluto sa mga badyaw. Every day, chicken joy. Kami, ang tanaw lang. Unsay mabilin. Pero si Lord, i-provide niya ang among gikinahanglan. 7 years mi sa Kidapawan, 11 years na mi, sumahon na mo sa Davao sa Kidapawan, 11 years na mi nag-full-time sa ministry. Nakita na ako ang Ginoo kanunay nagauban, nagapauswag, nagapalambo sa ministry. Amen? Nung ningala itong mga pastor sa Davao, nga, nakapaspas ang bulaton sa Kidapawan, tungod sa glory ni Lord. Palakpakan si Lord, no? And hangtod karon, kaning kalipay nga naa ka, pag makadala kag usa ka kalag, maghinulsol, mausab ang kinabuhi, mabati nimo ang kalipay nga dili gikan dito. Ano daghan na depress, nagkaroon anxiety, nagkaroon og stress sa iyong kinabuhi. Kay kanunay nagproblema sa iyahang problema. Amen. Pistingigod, ayaw nagproblema sa iyong problema. Unsaon ako, pastor? Ang Ginoo na bahala sa iyong problema. Basta problemahala ang problema sa Ginoo. Kinsay mudawat ani nga challenge. Mag-release ko special blessings sa mga dawat ani nga challenge. Lord, kato nagpataas og kamot, Lord, ihatag kanila ang special nga blessings karong simanaha sa ilahang kinabuhi. Kay palakpakan si Lord, no? Kay basahon natong Galatians chapter 6 verse 8. If you live to satisfy your sinful self,
the harvest you will get from that will be eternal death. Mao ni ang kinakadlukan sa tanang mga tao. Mao nang kanunay ta nag-win souls and make disciples, kay ma-harvest gid ay sa mga tao kung mapabilin sila sa ilahang sala. Right? Amen? Mao nang kita as one family, nata sa one vision, nata sa one mission and one goal to advance the kingdom of God. Dili ta muundang mag-win souls ug make disciples. Amen? Kay mao nay kalipay sa Ginoo. Ug kana atong buhaton, daghang mga tao maluwas pinaagi sa atong kinabuhi. Kay kung ang mga tao magpabilin sila sa pagpakasala, tanawa. If you live to satisfy your sinful self, the harvest you will get from that will be eternal death. Ug mao ni ato ang ginatan-aw. SOP family, ginatan-aw nato atong mga pamilya nga wala pa diha sa Ginoo. Nga wala pa nangalagad ug padayon sa pagpakasala. Mao ni ato ang ginahilakan permanente. Ang mga tao atong silingan, atong mga barkada, atong friend, atong mga classmates nga wala pa diha sa Ginoo. Klaro man gyud ang isulit sa Bible, kung magpadayon sila sa pagpakasala, asa sila paingon? Unsay ma-harvest nila? Eternal death. But for us, if you live to please the Spirit, your harvest from the Spirit will be eternal life. Munang thank God nga naa ka karon, palakpaki si Lord. Manay pastor nga nag-lead sa imuha, nag-guide sa imuha para sa imong kabag-uhan. Kaya kung walay tao gigamit sa imuha, wala ka karon. Right? Munang pasalamati ang taong gigamit sa Ginoo, nagsakripisyo para sa imuha, nga naman, kaya na-experience man niya ang eternal life. Kaya itawag nga born again in the Spirit. Two kinds of born again. Born again in name and born again in the Spirit. Wala na sa akong slide tigsoon. Gusto na ako isulod na. Kung born again in the Spirit ka, maka-experience ka og harvest of eternal life. Amen? Gusto na ako ma-compare ninyo sa ang pangalan sa born again in name. The two kinds of born again. Born again in name and born again in the Spirit. Kung saan yung tibailhan nga, born again in the Spirit ka. You experience total transformation from the Holy Spirit. Amen? Dili man na nakadali, pero ada-adlaw na nabag-o sa imong kinabuhi. Palakpaki si Lord, no? Tungod na sa imong decision nga mo surrender kay Lord. I-offer imong kinabuhi kay Lord. Nga gusto ka magpagamit sa Ginoo. And right now, I'm so excited nga karong orasa nga tanang naminaw ani nga mensahe naka-receive tag spirit of harvest. Amen? The spirit of harvest. Ato pa si Lord, nangita siya og mga kalag diri sa katawhan, sa tibok kalibutan, diri sa kidapawan, para iyahang kwaon gikan sa sala, iyang gamiton para sa kabag-uhan sa uban. Na ako classmate sa Bible school, nagdamgo siya. Siyang damgo, nakita niya, baga kay mga maisan nga kaning harbisono na. Diduol siya karon sa tao nga nagbantay atong mais. Ingon siya, "Sir, pwede ba ko mangayo og mais?" Unsay tubag sa nagbantay? Pangayo sa tag-iya para makaharvest ka. I-share na sa ko ang damgo na ako, Pastor. Classmate ako sa Bible School. Unsay revelation ako from the Lord? Ang katong mais, nagsimbolo to sa mga kalag. O kinahanglan ka man ang hid dito sa taas.
sa tag-iya ng mga kalagang gusto nimong ma-harvest diya sa Ginoo. Madala diya sa Ginoo. Inan ako, mangayo ka sa Ginoo ug daghang kalag nga daghan maluwas pinaagi sa imong kinabuhi. Amen? Ako nagtuo nga matag usa sa tua na ay trabaho nga dapat ipadayon ang trabaho sa atong Ginoo nga mang-harvest og kalag. Si Pastor James katawan siya sa Tibong Gogit kay ang Harvest House Family Church gitawag siya sa Bisaya pa ang Harvest House Harvest Balay. Amen. Kinsa excited gid ang balay ma-harvest nato para kay Lord this year 2024. Kinsa excited nga daghang kalag ma-harvest para kay Lord. Ako nagtuo matag usa sa tua, sugo ta sa Ginoo para mang-harvest og mga kalag. Nganong giluwas ta sa Ginoo? Kung naka-receive tag eternal life, tungod i-share nato ang kaluwasan o kabakuhan para sa uban. Amen. Hallelujah. In Mark chapter 4 verse 20, this is the parable of our Lord Jesus Christ about the parable of the seed. The farmer represent the word. The farmer represent of the man of God who share the word. The seed is a symbol of the word of God. That fell on the good soil represent those who hear and accept God's word and produce a harvest. Kani siya igsuon, si Jesus Christ nagtudlo sa mga disciples about sa parable of sowing seed. Nga usa ka magwawali, nagrepresent siya usa ka farmer ug ang mga binhi simbolo siya igsuon sa word of God. Amen. And the soil nagrepresent siya sa mga tao nga naminaw ug nidawat sa pulong. Amen. Kaysa naminaw ug nidawat sa pulong mopalakpak diya sa Ginoo karong igsoon. Kay naminaw man ta sa pinsay sa Ginoo, nay natanom nga seed diri kanato ug kana nga seed mudala sa tua sa harvest. Amen. Produce a harvest of 30. Nangutana ko Pastor Alay gahapon, Pastor Franklin, pila sila ka pagsugod nila sa pagpasa sa ila sa ministry sa ilang papa, pila sila ka buok nagsugod. Pastor, pila? 30 to 40. Okay? Nagsugod sa 30, niabot sa 60, even now, karon 100 times as much as had been planted. Palpakan si Lord. Ug daghan pa. Amen? Ako nagtuo nga daghan pa nga harbisonon diri sa Kidapawan ug kani usa ka dako nga bukag. Amen? In this season of harvest, nakita na to ang Kidapawan City igsoon nga bag-o lang ta nag-celebrate sa ato ang fruit festival. Ug nakita nato ang pag-process sa maong mga harvestonon nga mga prutas. Pag harvest ng mga prutas, asa na to ibutang gani sa isa ka lugar. After nimo ibutang sa isa ka lugar, i-spread nimo. Tama? Amen? In the process of the harvest, kinahanglan to masabtan. Kung kita karon, example, kani usa ka dako nga sulanan sa prutas, ug matag usa sa tua mga prutas, unsay plano sa unsay una-una sa maong tao nga gigamit sa Ginoo, i-scatter ang maong nga prutas. Right? Amen? I do believe kitang tanan nga naa karon na purpose nga nung naa ta diri kay gi-harvest ta sa amahan sa langit para pinaagi pod sa atong kinabuhi mas spread ang gospel ni Jesus sa uban. Palakpakan si Lord, no?
John 4:35 to 36. Kaya itong basahon. Harvest is the reaping of fruit, a harvest of souls, bringing lost people to the Savior so they might enjoy eternal life. Amen? Hallelujah. Kisa excited igsoon nga magdala tag kalagya sa Ginoo para malipay ang Ginoo. Abi igsoon ang kalipay sa pastor. Gusto na may balaan na tanan. Malipay si pastor, makita siya mga bag-ong mga nawong. Mga bag-ong kalag nga mosulod sa simbahan. Palapakan nato ni mga bag-o nato nga mga igsoon. No? Dili aksidente nga naabot ka karon. Kani siya plano ni Lord para makareceive ka ani nga message igsoon. And I do believe nga ang kalipay nga naa sa tuwa karon, ma-experiencehan po nato kung kita na po mudala o kalag. Amen? Sa church, every Sunday, gikan sa pagsugod sa Kidapawan, sa ministry, matag Domingo, wala gyoy usa nga dili makadalag kalag. O kalipay sa Ginoo nga ang church igsoon naay mga bag-ong kalag taga Sunday. Amen. O challenge nato ning tanan, no? SOP family. Na kita tanan, kitagaan og tas sa Ginoo nga mang-harvest og daghang kalag. Amen. In Galatians chapter 6 verse 9, as we walk in the ways of God, in time we will see a harvest. As we walk in the ways of the God, in time we will see a harvest. Sa panahon nga mulakaw na kadiya sa kabubuton sa Ginoo, sa pamaagi sa Ginoo, sa dalam sa Ginoo, sa pagkinabuhi, makita na nimo nga ang dako kaayo nga mga tao ginahanglan nga harbisono nato sa ginghirian sa Ginoo. Amen. Daghan kay mga tao sa gawas igsoon nga nanginahanglan og Jesus sa iyang kinabuhi. Right now, kita tanan diri karon naka-receive na ta kay Jesus o kinahanglan nato i-spread ang pangalan ni Jesus sa uban. Amen. Diya pa niyo masinati sa imong sulod sa imong kasing-kasing igsoon nga ikaw naanay dakong concern sa mga kalag nga nasa gawas. Mo bitaw na nalipay ta nga naka-receive ta ani nga vision. Winning souls and making disciples. Amen. Naka-receive ta ani nga purpose. Sa purpose nato, passion for God and compassion for people. Loving God and loving people. O kani nga ministry igsoon, nagihatag ni Lord, gift ni Lord sa tua para mag-enjoy ta sa atong pag-serve sa iya. Amen? Hunaunaan na lang kung walay kalag mosulod taga Domingo nga bag-ong naong. Naka-experience na mag-church, simbahan, nga taga Domingo, mauraw ya pong mga naong, walay bag-o. 15 years may anak sa among church. 15 years. Sa among dati nga church, wala gi bag-ong naong. Nay mo balik pero backslider gyapon. Pagka Domingo di na pud makitaan. Salamat ta igsoon. Nga karon nilakaw na ta sa bag-ong dalan sa kabag-uhan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Nakita nato pinaagi sa atong kinabuhi gamiton ta sa Ginoo nga daghang kalag mga luwas. Muna karon makita nato din sa church every Sunday, dili yun masiro ang SOP family na agi mga bag-ong naong. Na daghang mga kalag nga mosulod diya sa Ginoo. I-declare ta. Come on. Ato i-declare nga kanang mga lingkuranan nga walay naglingkod. Sige, stress imong kamot. I-declare na to. Kanang lingkuranan nga walay naglingkod. Sunod Domingo, nanay bag-ong naong, dagbag-ong kalag nga mong lingkod diha. Umapuno na ni nga dapit sa mga bag-ong nga mga kinabuhi
Kawa experience sa presensya sa Ginoo. Palakpaki si Lord. Kimubula akong mensahe karon igsoon. Allow me to minister to each every one of us. No. Nga ang Ginoo gyud magapamuhat sa atong kinabuhi. Kaning Jesus nga ato ang ginadawat. Mao ning Jesus igsoon nga mogamit sa matag usa sa tua. Nanginahanglan si Jesus og mga tawo nga magpagamit sa iya. Amen? In Matthew chapter 9, 37 to 38. Atong basahon, 1, 2, 3. Jesus said to His followers, nabay mga followers ni Jesus diri, taas kamot daw mga followers. Salamat. There is such a atong kusgon. Gamay, small, unsa daw ang nakita ni Jesus? There is such a nakita ni Jesus. Pangutan yung katapad, nakita ni mo ni? Amen. Sige, inala siya, nakita ni mo ni? To bring big harvest of people to bring, but there are only a few workers to help harvest them. Workers to help. Taas sa kamot sa mga naga-life group. Taas. Okay, salamat, palapakan si Lord. Sa mga primary 12, taas daw. Palakpakan na to sila. No? Ang problema na to karon, ipakita ni Jesus sa tua as a followers, na dako kayong harvest. Big harvest of people nga kinahanglan natong dalaon diri. Kung dalaon na to ang daghang mga tao diri, dili maigo diri. Muna si Lord na provide siya og dako-dako nga lugar. Amen. SOP family, prepare for the big harvest sa inyong ministry. Amen. After this, mag-release ko anointing of the big harvest of people. Amen. Ang problema karon, gamay lang nitabang nga magdala og mga tao. Kinsay willing human ani nga mensahe, mutabang na ka. Taas kamot katong willing mutabang nga magdalagdaghang mga tao sa simbahan. Lord, nakita nimo mga kamot. Right now, kamo nagpataas sa kamot karon. Kamo ang una makareceive aning anointing. The anointing of a big harvest of people. Amen. God owns the harvest. Kisay tag-iya sa harvest? Si pastor? Si pastora? Ang primary? Walay laing tag-iya. Siya ang tag-iya sa atong tanan. Palapakan na to si Lord. Nang wala tay katungod mo angkon, nga ako ana siyang disciple. Ang pwede na ito maingon, under na siya. Sa kuha nga disciple. Ki-entrust ni Lord, munang musugot sa dili, kitang tanan, gamiton sa Ginoo. God owns the harvest. Sa ibuhato na to, para mahitabo ni big harvest, ang sa ito pangayoon, ask. Everybody say ask. Kung sa'yo pangayon na to, kwarta? To send more workers to help. Everybody say, workers to help. Muampo kita karon nga padalan ta sa Ginoo mga workers to help gather
His harvest. Anak ko sa mga tao sa church, sa Harvest House, pag di ta mo ampo, walay mahitabo. Muampo gid ta nga daghan nga mga workers to help. Mahimo silang leader. Primary 144 7 to 8, I declare mahitabo ani nga church. Kita na ko ang passion Pastor Franklin Pastorale. Kauban silang mga leaders. O sa inyong tanan, nakita na ko ang inyong kauhaw sa mga kalag. Right now, i-release na sa Ginoo ang anointing para sa inyong tanan. Amen? Paspasan na to. Okay, ako lang siyang ganina ERV ito siya translation, kanay KGV nga translation. Basa, 1, 2, 3, basa. KGV version. ERV man nino, KGV, please. Then said unto his disciples. Okay, kisa may disciples diri taas kamot. Okay, the same na to, followers and disciples, right? The harvest truly is plenteous, but the workers are free. Therefore, to the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Karon, is our challenge. Nag-ampo ta sa Ginoo. Nagpadala si Lord mga workers nga magdala og daghang mga tao sa sulod sa church. Kinsay tubag ana nga pag-ampo. Inakatapad ako. Amen? Kinsay mutabang og ampo sa Ginoo, magpadala si Lord og daghang mga workers aning of church. Nga magdala og daghang mga harvest nga makalag. Kinsa to nga worker magamiton sa Ginoo, isinggit sa imong katapad. Kusga. Kamo unang isinggit, kamo maka-receive og daghang mga harvest nga makalag. Okay? I tell you, in John 4 verse 35, basa tatanan, 1, 2, 3, basa. Your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Right now, people of God, especially sa tanan ng mga pastors, sa mga pastors, atong mga pastor, o sa atong mga leaders nga naadres, sa Kidapawan, gamay lang nag-receive ani. Nakita ani nga pananawon. Nga willing, mutabang, para harbison ang mga tao diri sa church. This is not our church. This is the church of our Lord Jesus Christ. Amen? Allow me to minister to each one of you this morning. I pray na karong orasa atong guiling mo tabang magadaw daghang mga tao ani nga church. Kinsay gusto ipakita sa Ginoo sa imo ang daghan kayong mga kalag nga imong dalaon sa Ginoo. Right now, allow God to move in your life. I guess you want to stand before the Lord and stretch your hands to heaven. Ipataas atong kamot kay Lord. Samtang nag-worship ta. Request na ko ang tanan nga mga leaders, primary leaders. Even kung dili man ka leaders, convict ka sa Holy Spirit karon, willing to help as a worker of the harvest field. Willing ka. In count of 3, please come forward. 1, 2, 3. I release the anointing
After this, you will experience supernatural and extraordinary experience of miracle. Amen. Hallelujah. Indeed, everything that we do is all because of our love to Jesus. Amen. Can you comment down below? I am blessed, and really thank you so much, Pastor Ace, for gracing your anointing, your time, the word of the Lord with us. There is a SOP family, and we're so blessed with your life. We love you and we honor you. So thank you so much, Pastor A. So yes, please comment down below in the comment section. I am blessed. Yes, and speaking of blessed, we are also blessed to everyone who have sent stars as well. So sa lahat po ng gustong mag-seed sa ating online church, you may do so by sending stars. So thank you so much. And dito po meron nag-send si Ma'am Ivy Akaak, Pastor Franklin Areglado, and me myself. So if you are blessed as well, you can do so by sending stars. And if you are away from Kidapawan City, or if you are not able to attend our on-site and you want to bring back your tithes and give your offerings, you may do so through the bank details flashed on screen. So maraming salamat po, and I really believe, just like what Pastor Ace has said earlier, everything that we do is all for God's glory. And si Lord gyud tanan ang mupuli, ang muhatag sa atuang harvest. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So before we go, I want to give everyone a shout out. Hello to Ma'am Karen K. Daniel Labra. Hello. Meron din si Sir David Silbosa. Hello. Thank you for joining us. And it reminded me as well that today is ang LET examination. So sa lahat po na nag-take ng LET, congratulations in advance. We're claiming victory, and yes, lagi paborang Ginoo sa inyong pag-take sa inyong LET karon. So congratulations in advance. So yes, mga kapamilya, that ends our online service this afternoon. See you again next Sunday, same time, same page. So see you, mga kapamilya. This is Weng, and have a great evening.